Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating punlang saging. Kung ano na ba yung nangyari after a year, isang taon na yung ating punlang saging kung saan pinaghirapan natin. At ngayon ito na, nagbubunga na yung ating pagsusumikap sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala ng Diyos na buhay. Ayan, kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, unang punla natin ay morado red, pero hindi pa namumunga. Yung pangalawa, yun yung kardaba. Praise God, dahil sa ang lalaki, ang lulusog, bunga ng saging na ma-harvest sa hinaharap. At ang susunod naman na namumunga mga ka-dreamers ay yung morado red. Ayan, kung mapapansin ninyo, ang lalaki, sinunda ng latundan. After ng latundan ay yung morado green. Ayan, kung mapapansin ninyo yung kanyang bunga na talagang ang lulusog. After ng morado green ay latundan. Yun yung bunga niya. Salamat sa Diyos. Sumunod, yung kardaba natin ay malapit na ring mamunga. Ayan na, yung sumunod. Yung ating morado red. Yun yung mamahaling saging. Ang sumunod naman mga ka-dreamers na bunga na inaabangan natin ay yung kardaba. Yan yung malaki. Ilang kilo kaya yan kapag hinarvest natin. Basta i-update ko kayo. Tapos, meron tayong puno na tinumba ng malakas na hagupit ng hangin dahil sa kakadaan lang po ng bagyo rito sa Zamboanga del Norte. Hindi pinalagpas yung may bunga. Kung mapapansin ninyo ay bagsak na. Yun yung morado green sana, pero hindi nakaligtas. Ang sumunod naman mga ka-dreamers ay yung saging na parang lakatan. Ang tawag dito sa Cebuano terminology ay luuran. Yan yung saging na yan na talagang natutumba na hindi pa maturity nung pag-harvest mga ka-dreamers dahil sa ang lalaki nung kanyang bunga, di kaya nung kanyang puno kusa siyang natutumba. Ang sumunod na saging na namumunga mga ka-dreamers ay yung morado green. Praise God! At ang sumunod pa riyan mga ka-dreamers ay yung ating kardaba. Yung ating kardaba dito, mula dito sa puno na yan, diyan sa side na yan, ay 12 puno. Yan, kapag namunga na po siyang tuluyan, medyo malaki-laki po yung may market natin. Tapos sa baba ng kardaba ay pinunlaan natin ng 12 puno ng latundan. Yun yung nakakaganda roon. Yung latundan medyo mahal din yan sa market. Pero dito nagtatapos mga ka-dreamers dahil sa pinunlaan din ni mama ito ng bisol na malapit na din nating i-harvest. Ayan. Kung mapapansin niyo, meron din tayong papaya dwarf diyan na nakahilera. Hindi lang yan, susunod dahil sa nag-nursery tayo ng papaya dwarf, hiliraan po natin to ng additional na papaya dwarf na alagaan na po natin ng mabuti yung ating papaya dwarf dahil kailangan na natin magmamarket sa susunod dahil sa maramihan yung ating nursery. Update ko kayo sa hinaharap kapag tuluyan ang sumibol yung aking papaya dwarf nursery. Yan. So yan mga ka-dreamers, yung ating ipinunla nung month of September 2023. Ayan. Di tayo nag-aksaya ng panahon pagdating natin dito sa Mindanao. Nag-cultivate kaagad tayo ng ating area. Tapos nagpunla din tayo ng iba't ibang pananim nang may maaani po tayo sa hinaharap. Ayan. Kahit na dinaanan tayo ng dilubyo, bagyo, malupit na hangin, uod sa mais, yung ating ibang pananim inuod din. Yung ating kamuti crops inuod din. Pero mayroon namang ibang pananim na talagang nag-go-growing up. Ayan. Praise God. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at
subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you, Lord. Ito na. Praise God.